sa bagong kasal. Malakas sigaw ng mama ni James. Napangiti na lamang si James dahil tanggap na tanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang asawa. Mom, matulog ka na. Hating gabi na oh. Kanina pa tapos ang after party. Sita ni James sa kanyang lasing na mama. Kanina pa talaga ito naglalasing. James, pigil nito. Tumigil naman siya sa buhat dito. Yeah? Giit niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ginayuma ka lang ng babaeng yan. Mahina lamang ang boses nito. Nasa loob kasi ng kwarto nila ang kanyang asawa na si Nora. Natigilan si James. Hindi niya alam kung magagalit pa siya sa lasing na ina. Mahinang tumawa si James. Lasing ka nga, ma. Pinilit niyang mabuhat ang ina kahit sobrang bigat nito. Nang mailagay na niya ito sa kwarto na maayos, ay agad na siyang pumunta sa sarili nilang kwarto. Tulog na ba ang mama mo? Bungad ni Nora. Nakasampa na ito sa kama, ngunit hindi ito nakatulog. Yeah, sobrang lasing. At hindi ako makapaniwala na maglalasing siya ng ganoon. Masaya niyang sambit. Tumingin siya kay Nora. Ayaw ko talagang ganyang klaseng tingin mo sa akin. Natawa na mahina si James. Let's make a baby. It's our time. Malambing niya sabi. Kumindat sa kanya si Nora at saka ito sumakay sa kanya. Kiniliti siya nito na maglapat ang kanilang mga lapi. Ayon din ang dahilan para mas lalo pang lumalim ang kanilang pag-iisang katawan. Doon na muna ako sa labas. Paalam ni James ang matapos na sila. Umungol lang si Nora dahil pagod na ito sa kanilang 5 rounds. Kumuha muna siya ng kape sa kusina. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa labas para magpahangin. Totoo kaya mga sinasabi ng mga tao? Ginayuma lang kaya ako ni Nora? Tanong niya sa sarili na makaupo na sa bench. Kahit naman kasi hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao, ay nababother pa rin siya. Mahal niya si Nora. Walang kayang tumumbas nun. Nagising si James dahil sa ginising siya ni Nora. Han, wake up already. I prepared you your favorite foods. Imporma nito. Maaga ka pang papasok ng trabaho. Patuloy ng kanyang asawa. Matamis ang umiti si James. Kahit kailan talaga ay hindi nagbabago si Nora. Kahit maraming tao ang nag-discriminate sa kanyang asawa, ay hindi siya nito sinukuan. Tumayo na si James. Hinalikan niya si Nora sa labi. Good morning. And thank you for waking me up. Bati niya. Agad na siyang pumunta sa kusina. At nang matapos na niyang ihanda ang sarili, ay pumunta na siya sa kumpanya. Hindi mapakali si James dahil habang nasa opisina siya, ang tanging iniisip lamang niya ay sinasabi ng mga tao tungkol kay Nora. Gusto niyang malaman ang totoo. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Tanong ni Brian sa kanya. Isa ito sa kaibigan niya na nagtatrabaho din sa kanyang kumpanya. Peking natawa si James. Hindi ko nga masikmura na gagawin ko ang magpa-imbestiga dahil lang naniniwala ako sa mga sinasabi ng mga tao. Natawa din si Brian. Naramdaman ko naman na hindi ka ginayuman ni Nora. There was nothing wrong between you both. At saka, 21st century na. Naniniwala ka pa rin sa ganyang bagay? Napaisip si James. Natahimik siya. Galing naman sa may kayang pamilya si Nora. Noong bumisita ako sa kanilang probinsya, ay wala namang kakaiba. Tama nga naman. It is already 21st century. Wika niya. He drank the wine. Basta ako, naniniwala ako na totoo kang minahal ni Nora. Giit ni Brian. Tumango si James. But I will push through this investigation. Wala namang mawawala dahil malalaman ko rin naman ang totoo.
Napalinga-linga si Brian. Uminom din ito ng wine. Ang iniisip ko ay baka magalit sa'yo na sobra si Nora kapag nalaman niya nagpa-imbestiga ka. Giit pa nito. Magsasalita na sana si James ay biglang may kumatok ng 3 beses sa kanyang pintuan. Agad siyang napatingin dito. Yeah, come in. Imporma ni James. It's Cruz, Mr. Khan. Nandito ako para sa investigation. Paliwanag nito nang nasa harapan na ito. Take a seat. Utos niya. Agad itong umupo. So, the next day, magsisimula ng aming team. Kailangan lang namin ng mga information tungkol sa asawa mo. Paniwalag nito. He got it. Kinuha niya ang isang confidential na folder sa kanyang desk. Tumingin siya kay Brian. Hindi na ito nakatingin sa kanya, bagkus busy na ito sa cellphone. Nanginginig ang kamay ni James nang ilahad niya iyon. I'm sorry, honey. I have to do this to make sure everything is well. Sabi ni James sa kanyang sarili. Alright, Mr. Khan. Pakipirma na lamang ito. Utos si Mr. Cruz. Agad niyang pinalmahan ang dokumento. Nang matapos ay nag-shake hands silang dalawa ni Mr. Cruz. We will get back to you as soon as possible. Dala ko na ang resulta ng lahat. Paliwanag nito. Thanks a lot. Pasasalamat niya. He felt guilty. James couldn't believe what he had done. So, it is actually happening? Pagsasalita ni Brian. Napahila mo si James sa kanyang mukha. Hindi din kasi ako mapalagay kung wala akong gagawin. I know maintindihan ako ni Nora. Para din naman ito sa aming dalawa. Nagibit ng balikat si Brian. You are on your own, James. Pero kung kailangan mo ko, nandito lang din ako. For now, babalik muna ako sa department ko kasi madami pa akong kailangang asikasuhin. Sige, thanks. Tanging sagot niya dito. Nang wala na si Brian, ay lumapit siya sa makinis sa glass wall. Kitang-kita niya ang kabuuan na city. Mataas kasi ang kanyang construction company. Over the decade, malayong-malayo na ang naabot ng kanyang kumpanya. But the thing was, nag-aalala siya sa maaaring reaksyon ni Nora kung malalaman nito ang investigasyon. I'm really sorry, Han. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Bulong niya. He sipped the wine. He looked at the busy street below. Kinagabihan ay maaga siyang umuwi. Pagbukas niya ng pintuan ay sinalubong agad siya ni Nora. Kamusta naman ang araw mo? Malambing nitong tanong. Mabilis itong yumakap sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti. It's exhausting, but it's fine. Tugon niya. Gusto mo ba mag-inom tayo ngayon? Para naman mawala ang stress mo. Tanong nito na parang naghahamon. Lumapat ang kanyang ngiti. Dahil sa sinabi nito ay parang nawala ang kanyang pagod. Yan talaga ang gusto ko sa iyo eh. Kinurot niya ang pisngi nito. Kapag kuwan ay kusa na yang hinila si Nora sa kanilang minibar. Nag-inuman sila at nang malasing sila ay nagkaroon pa sila ng oras para sa isa't isa. 3 araw na ang nakalipas at simula noong nagpa-imbestiga si James ay hindi pa rin mawala sa kanyang damdamin ang kaba. Mag-ingat ka, payo ni Nora sa kanya. He kissed her, pero bago siya umalis ang bahay ay may sinabi muna siya. May pupuntahan tayo mamayang gabi. Magbihis ka ha. Wika niya, kumindat si James sa asawa at umalis na. Nang nasa opisina na si James ay agad na siyang nagpirma ng mga papeles hanggang may kumatok sa kanyang pintuan. Come in. Saad niya. Pumasok na ito. Mr. Cruz. Gulat siyang makita agad ito. Nakangiti ito sa kanya na parang may gustong sabihin. I texted you already about the result. Hindi mo ba natanggap?
You did not reply, so I just visited you instead. Paliwanag nito. Nanlaki ang mga mata ni James nang maalalang naiwan niya pala ang kanyang cellphone sa kanilang mini table sa kwarto. Agad siyang kinabahan na sobra. Mr. Khan, is everything alright? Tanong nito na hindi siya sumagot. I'm sorry, Mr. Cruz. Naiwan ko kasi sa bahay ang cellphone ko. Ngunit nakaramdam na talaga siya. He prayed that Nora did not even touch his phone. Ngumiti si Mr. Cruz sa kanya at nagsalita. It's alright. Sasabihin ko lang din naman sa'yo na bluff ang result. Hindi totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Kinatitigan ni James ang kausap. Thank you, Mr. Cruz. I will settle everything now. Sabi niya, kinuha niya ang cash sa kanyang desk. Ibinigay niya agad ito kay Mr. Cruz. Thank you, Mr. Khan. Kapag may kailangan pa kayo, ay nandito lang kami. Imporma nito. Peke siyang ngumiti sa kausap. Nang umalis na ito ay napasampal na lamang siya sa kanyang mukha. Tinapos niya muna ang pagpirma sa kanyang mga dokumento. Sakto rin na dumating si Brian nang matapos siya. Nagmamadali ka yata? Nagtataka nitong tanong. Binalingan niya ito ng may pag-aalala sa mukha. Kumunot agad ang noon nito. May sasabihin ka ba? Taka nitong tanong ulit. Bumuntong hininga muna siya. It's about the investigation. The result is bluff. Hindi totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Ngumiti si Brian. Kung ganoon, bakit ganyan naman ang tsura mo? Titig na titig sa kanya si Brian. Lumunok muna siya ng laway. Mr. Cruz texted me the result. But ang problema ay naiwan ko sa bahay ang cellphone. It means, kapag nakita yun ni Nora, ay katapusan na ng lahat. Nag-aalala niyang paliwanag. Mismong si Brian ay hindi makapaniwala. Agad na nag-iba ang ekspresyon nito sa muka. Kung ako sa'yo, bumalik ka na agad sa bahay niyo. Baka hindi pa niyo nakita ni Nora. Giit man ni Brian. Tumango siya. Sabay na silang umalis si Brian. Nang nasa bahay na siya, ay nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil hindi niya alam kung anong mukhang ihaharap niya kay Nora sa oras sa malaman nito ang lahat. Pagbukas niya ng bahay ay sobrang tahimik. Nora! Sigaw ni James. Walang sumagot sa kanya. Dumiretso siya sa kusina. Natigilan siya nang makita si Nora na nagluluto. Nakatalikod ito. Nandito ka pala. Sambit niyang nahihirapang sabihin yon. Hindi lumingon sa kanya agad si Nora. May nakalimutan ka ba? Sana tinext mo na lang sa akin. He felt that there was something wrong. Ngunit lumingon sa kanya si Nora na nakangiti. May naiwan ka? Muling tanong nito habang nakangiti. Para namang nabunutan ng tinig si James. Lumapit siya kay Nora. Humalik siya dito nang mapusok. May naiwan lang ako. Sambit niya. Cellphone mo? Simpleng tanong nito. Bigla siyang kinabahan. Pero hindi naman niya nakitaan na may paghihinala ito sa kanya. Tumango si James. Naiwan ko yata sa kwarto natin. Check ko muna. Paalam niya. Ngunit natigilan siya na magsalita si Nora at may kinuha itong cellphone sa bulsa nito. Nasa akin ang cellphone mo, Han. Mahinang imporma ni Nora, ngunit naramdaman ni James na nagpipigil ito. Oh God. Nasabi na lamang niya sa kanyang sarili. Hindi na nakapagsalita pa si James. Napaupo na lamang siya sa upuan. I'm sorry for doing this to you, Han. Mahina niyang sambit. Narinig niya ang pagtikim ni Nora. Anong ibig mo sabihin? Natigilan si James. Wala siyang alam o nagsisinungaling siya? Tumingin siya dito. Wala. Nauutal niyang sabi. James, I know there is something wrong. Ano ba kasi ang gusto mo sabihin? Tanong nito. Naipikit niya saglit ang mga mata. Sa puntong yun, ayaw niya magsinungaling.
kahit alam niyang masasaktan niya si Nora. Nagpaimbestiga ako tungkol sa gayuma na sinasabi ng ibang tao. Nauutal siya habang sinasabi iyon. Nanginginig ang mga kamay. Lalapitan na siya ni Nora para yakapin ito at mag-sorry, pero napahinto siya. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang mga luhang malayong tumulo sa pisngi nito. Bullshit! Sigaw ni Nora ng malakas. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? All this time, pinangihinalaan mo lang pala ako? No, that's not what I meant for doing this. Paliwanag niya. Alam niyang huli na ang lahat. Huwag kang lumapit sa akin, James. Galit na galit ako sa'yo. Ano sa tingin mong gagawin ko? Talaga bang naniniwala ka? Walang kwentang tao lang ang maniniwalang totoo ang panggagayuma. Sigaw ni Nora ulit. Umatras si James. Umupo siya sa upuan at napayuko na lamang. I'm really sorry, Han. I really just wanted to know the truth. Pero sabi naman sa resulta na hindi totoo. Paliwanag pa niya. Biglang maraming nabasag na plato sa tiles. Napatitig siya sa galit na mukha ni Nora. Para siya nitong susuntukin. We are done. Maghiwalay na lang tayo, James. Mahinang sabi ni Nora. Nararamdaman niyang napipilitan lamang itong sabihin yun. That's not gonna happen, Han. Pigil ni James. Tumayo na siya para pigilan si Nora. Well, ano pa naman ang gagawin ko? Hindi ka rin naman nagtiwala sa akin. Mas pinaniniwalaan mo ang ibang tao kaysa sa sinabi ko. Hindi ko akalain na dadating tayo sa puntong ito, James. Nakayuko na si Nora. Yayakapin na sana niya ito, pero umatras ito. Han. Mahinang sambit ni James. Walang maghihiwalay, okay? I'm sorry. Hindi ko nauulitin to. Hindi na talaga ito mauulit. Kasi aalis na ako. Giit nito, humakbang na palayo sa kanya si Nora. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito. Humarap si Nora sa kanya na umiiyak. Akala niya yayakap ito sa kanya, pero malakas siya nitong sinampal. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Sobrang diin ang boses nito. Dahan-dahan na lamang binitiwan ni James ang braso nito, pero hindi ibig sabihin na sinuko na niya ang paghihiwalayan nila. He did not know what to do. Huwag na tayo magkita pa! Sigaw nito. Umalis na si Nora habang tumakbo. Pumasok ito sa kwarto. Sinundan niya ito. Han, let's talk about it. Pilit pa niya. Nasasaktan na talaga si James sa nangyayari. Lumabas ang kwarto si Nora na dala ang dalawang maleta. Nora, hindi to pwede. Pigil ni James. Umalis ka dyan sa harapan ko, James! Tapos na tayo! Huwag na nating ipilit ito! Sigaw nito. Please, just stay. Nora, let's make it right. Han! Pagsusumama niya, napaluhod na lamang si James at napasuntok na malakas sa tiles. Kahit anong gawin niya, ay umalis sa talaga si Nora. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang nakaramdam ng ganito kasakit si James na dulot pa ng kanyang kasalanan kay Nora. Bumalik si Nora sa kanilang probinsya. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Dahil sa biyahe ay hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Nang nasa harapan na siya ng kanilang bahay, ay nagulat ang kanyang mama nang makita siya. Nora? Anong ginagawa mo dito? At bakit ka umiiyak? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Mabilis itong lumapit. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Maraming gustong sabihin si Nora, pero sobra siyang pagod. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Muling tanong ni Aling Julia dahil hindi na talaga siya nagsalita. Binatiwan na rin niya ang dalawang maleta. Unti-unti
ay hinayaan niya sumandal ang kanyang katawan sa kanyang mama. Pagod ka nga siguro. Tara na sa loob. Ayon ni Aling Julia. Dumiretso na siya sa kwarto. Sumampan na agad si Nora sa kanyang kama at umiyak ng umiyak. Hanggang sa sumapit ang hapon ay doon lang siya natigil. Naglakas loob na rin siyang humarap sa kanyang ina. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Aling Julia nang magkaharap na sila sa kusina. Naghiwalay kami ni James. Ayaw niya sanang sabihin yon. Gusto niyang magsinungaling. Kumakain na siya. Nagugutom na kasi siya. Titig sa kanya si Aling Julia. Kung naghiwalay kayo, sigurong malaki ang problemang yan dahil mas pinili ninyong maghiwalay. Giit pa nito. Sumimsim ito ng kape. Tumingin siya sa mga mata nito. Ako po ang nakipaghiwalay sa kanya. Muling tumusok sa puso ni Nora ang mga nalaman niya. Ano ba kasi ang dahilan, anak? Baka pwede niyo pang pag-usapan yun. Giit nito. Napayuko na lamang si Nora. Ipinikit niya sandali ang mga mata. Nagpa-imbestiga si James para patunayan ang mga sinasabi ng mga tao na ginayuma ko lang siya. Ang sakit lang isipin na naniniwala siya sa mga tao kaysa sa akin. Hindi ko naman talaga ginayuma si James. Minahal ko lamang siya ng husto. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Marami kasing naiinggit sa'yo, anak. Tignan mo ang mga achievement mo. Sobrang dami. Tiyak ako na naiinggit lang ang mga yun sa iyo. Bumuntong hininga si Nora. Kinatitigan niya ang kanyang ina. May isang bagay pa siyang tinatago sa mga ito. Kahit sino ay ayaw niyang sabihin yun. Natatakot siya sa mga maaaring mangyari. Dito na muna ako, ma. Hindi na ako babalik doon. Wika niya. Humawak sa kanyang kamay si Aling Julia. Anak, kailangan niyong pag-usapan ni James ang tungkol dyan. Kaunting hindi pagkakaintindihan lang ang nangyayari sa inyo. Huwag ka. Baka pagsisihan mo ang mga maling nangyayaring ito. Pagsubok lang ito. Malambing nitong paliwanag. Tumango si Nora. Uminom na rin siya ng kape at tumingin sa kanyang plato. Hindi pa siya natapos kumain. Huwag ka sanang matulad sa akin. Kung kailan ako nagkaanak ng 3, ay doon naman kami nagkahiwalay ng papa mo. Alam ko na mahal mo si James. Pagsasalita pa nito. Nagpunas na lamang siya ng mga luha. Hindi na siya nagsalita. Tinapos na rin niya ang kanyang kinain. Dito ka na lang muna. Kapag sa tingin mo ay handa ka ng muling humarap kay James, ay tsaka ka lang aalis dito. Giit nito. Tumango si Nora bilang sagot. Isang linggo na ang nakalilipas. Walang ibang ginawa si James kundi ang mag-inom na mag-inom. Hindi na niya nangangalagaan ng kanyang kumpanya. Pinaalis din niya ang mga maid niya sa bahay kaya walang nagliligpit ng kanyang kalat. James, ano na? Hindi mo ba ayusin ang sarili mo? Si Brian ang nagsalita sa kanyang harapan. Nasa sofa sila ngayon. Nakahiga siya habang may hawak na bote ng beer. Si Brian ay nakapadikwatong upo sa sofa. Paano ko ba ayusin ang sarili ko kung wala dito ang babaeng mahal ko? Giit ni James. Nakapikit si James kasi nalalasing na rin siya. Sinabi ko naman sa'yo noon na mag-ingat ka. Hayun, ito na ang resulta ng ginawa mo. Wika nito. Tumawa si James sa parang biro yun, pero mabilis din siyang nahinto. Umayos siya ng upo sa upuan. Hindi ko na alam kung paano ko ibabalik ang dating ako, Brian.
Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko ngayon. I know I did something wrong. Para lang naman kasi ito sa kapakanan ni Nora eh. He let his tears flow freely. Nagsasayang ka lang talaga ng oras at lakas, James. Kung ako sa'yo, ay ayusin mong sarili mo at sundan mo si Nora. Suyuin mo siya. Huwag ka agad sumuko. Nasimulan mo naman kasi ito, kaya tatapusin mo ito. Walang masama, James. Payo ito sa mahinang boses. Naiyuko na lamang niya ang kanyang ulo. Nakita ni James ang pagpatak ng kanyang luha sa tiles. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Bumaling siya ng tingin kay Brian. Do you think Nora really loves me? It was like a stupid question. Ngumiti si Brian. Tumango ito sa kanya. She is? Tumayo na si James. Iniwan niya si Brian doon. Pumasok siya sa kanyang banyo at naligo, kahit lasing pa siya. Nang matapos ay agad siyang nagbihis. Susundan kita, Nora. I will get you back. Giit ni James, para yung malaking pangako sa sarili. Nang makalabas na siya ay nakita pa rin niya si Brian sa ganoong pagkakaupo. Akala ko umalis ka na. Sabit ni James. Hindi ka aalis ang ganyan ng pag-iisip mo, James. Wala ka pa sa tamang wisyo. Ipagbukas mo na lamang ang lahat. Payo ni Brian, uminom ito ng beer. Nope. Pupuntahan ko ngayon si Nora. Giit niya. Hindi na siya nagpapigil kay Brian. Hindi pa man siya nakakahawak sa doorknob ay tumayo si Brian at sumunod sa kanya. Huwag mong tigilan si Nora. Kailangan mong patunayan sa kanya na mahal mo siya. She really needs you, James. Paliwanag nito. Tumango si James. Agad na siyang umalis. Bumiyahe siya ng ilang oras. Alam niya kung saan ngayon si Nora. Hindi makapaniwala si Nora na isang linggo na ang nakaraan simula noong naghiwalay silang dalawa ni James. At talagang nagsisisi siyang hindi niya pinakinggan ang kanyang asawa. Sana pala nakinig ako. Pagsisisi niya. Nasa seashore siya dahil ito ang parati nilang pinupuntahan ni James noon dito pa sila tumira sa probinsya. Pumupunta lang kami dito kapag masaya kami. Pero hindi ko akalain na pupunta ako habang may dalang hinanakit. Wika niya na para bang may kausap siya. Kumuha siya ng isang shell na walang laman. Inihagis niya yun ng malakas, sabay sigaw. 5 beses na niya yung ginawa. Sumigaw din siya na sumigaw. She let out her anger. Nang hiningal siya ay huminto siya. Tama nga ako na dito kita matatagpuan. Natigilan si Nora nang marinig niya ang boses na yon. Tumibok agad na mabilis ang kanyang puso. James, anong ginagawa mo dito? Nauutal niyang tanong. Lumayo siya ng kaunti sa asawa. Bumuntong hininga muna ito bago nagsalita. Kukunin ulit kita. Tanging sagot ni James. Ikinuyom ni Nora ang kanyang kamao. Hindi ako sasama sa'yo. Giit niya. Look, nagkamali ako. Tanggap ko na may mali talaga ako. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Pero Han, hindi ko kayang wala ka sa tabi ko. It's been 1 week, pero parang buong buhay ko na ang natitipong kalungkutan. Pagsusumamo nito, lumapit si James sa kanya. Hindi na kailangan, James. Naka-move on na ako sa'yo. Ang bilis lang pala. Sigaw niya. Ngunit kitang-kita niya sa ekspresyon ng mukha nito na hindi ito naniniwala. Ngumiti pa ito na siyang dahilan para mas lalo lang siyang nainis. Kahit pa anong gawin mo ay kukunin talaga kita. Susuyuin kita hanggang mapasa aking kaulit. Giit ni James sa talagang may diin ang bawat salita. That's not gonna happen, hiyaw ni Nora.
Mabilis niya itong nilapitan at pinagsuntok-suntok. Hinayaan lang din siya ni James na sumuntok. Sige lang. Suntukin mo lang ako. Ilabas mo ang galit mo sa akin. Mahinang wika ni James. Nakaramdam siya ng pagod. Napayuko na lamang si Nora. Tumulo ang kanyang mga luha. I hate you. Mahinang wika ni Nora. Pero natuod si Nora na mabilis siyang niyakap ni James. Hinalikan nito ang kanyang noo. I'm sorry, Han. I will not do it again. Bulong nito sa kanya. Naramdaman ni Nora na umiiyak din ito. Pero sa minutong yun, ay ayaw niyang kumalas sa pagkakayakap nito. Even she denied it, she missed him. Namiss niya ang amoy ng asawa. Uuwi na kita. Magiging maayos din ang lahat. Okay? Pagsasalita nito. Walang lumabas sa salita sa bibig ni Nora. She wanted to absorb his warmness. Hanggang sa pinalingon siya ni James. Nagtitigan sila sa isa't isa. Matamis na ngumiti sa kanya si James. I never thought that magkalayo tayo na 1 linggo. Within that week, I was living in hell. Mahina nitong linta niya. Hindi siya nagsalita. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Pinunasan ni James ang luha niya at hinalikan niya sa labi. Halika. Umuwi na tayo. Ayan nito. Namalayo na lamang ni Nora ang kanyang sarili na sumama kay James. Matapos sila magpaalam, ay dumiretso na sila sa Maynila. Kinabukasan ay maagang gumising si James dahil paglulutuan niya ang asawa. Habang nagluluto siya, ay naramdaman niya ang presensya nito. Gising ka na pala. Masayang sambit ni James. Bakit ikaw ang nagluluto? Tanong lamang ang sinagot ni Nora. Ngumiti siya dito at kinindatan ng asawa. Let me serve you. You will be my princess this time. Giit niya. Natawa na lamang si Nora sa kanyang sinabi. Magaling naman siya magluto, kaya proud siya sa hotdog na naluto. Jumbo hotdog for my princess. Natatawa niya sabi nang inihain niya ito sa lamesa. Yan lang talaga ang kaya ko lutuin. Alam mo naman yun. Patuloy pa nito. Kinurot siya ni Nora sa braso. Ayos lang. Mukhang kakaiba naman ang hotdog na to. Dahil sa sinabi nito ay malakas silang nagtawanan. Bumalik na talaga ang kanilang dating ugnayan. Hindi mo kasi ako tinuturuan magluto eh. Giit ni James. Kumain ka na nga lang dyan? Sagot naman ni Nora. Matapos silang kumain ay nagbihis na sila para sa pupuntahan nilang wedding. Nang matapos siya magbihis ay agad niyang hinintay ang asawa sa salas. Han! Sigaw ni Nora. Nang tumingin siya sa hagdan ay lalula ang kanyang mga mata. Ang ganda mo naman. You are just like a woman with powers. Komplimentado ni James. Talaga namang sobrang ganda ng kanyang asawa. Bolero ka talaga? Bagay ba sa akin? Paninigurado nito. Tumangu-tangu siya habang abot tenga ang ngiti. Shit, mukhang poprotektahan kita mamaya sa mga mata ng iba eh. Natatawa niya sabi. Agad na silang pumaroon sa wedding. Kagaya nga ng kanyang sinabi ay maraming nakatingin sa kanila dahil sa kagandahan ng kanyang asawa. Hindi talaga ako sanay na tinitignan ng mga tao. Bulong ni Nora sa kanya na makaupo na sila. Lumapit din ang mukha nito sa kanya. Sobrang ganda mo kasi. Ngayon lang yata sila nakakita ng magandang babae na asawa na CEO. Ang hambog mo naman? Giit nito. Nagpahagikikan silang dalawa. Marami silang pinag-usapan. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone ni Nora. May tumawag. Let me take this. Paalam nito. Tumango lang siya.
Nagmadali si Nora na lumabas ng simbahan. Naging balisa agad siya dahil ang doktor niyan tumawag. Hello? Bungad niya nang masagot na sa wakas ang tawag. Mrs. Khan, sambit nito. I have here your result. Do you want me to tell you or puntahan mo na lang ako dito sa opisina ko? Ngayong araw lang din kasi ang available ko. Sa susunod na araw ay may gagawin ako. Lumunok ng laway si Nora. It's okay, Doc. Pwede po sabihin niyo sa akin? Matagal bago sumagot ang kanyang doktor. Nanginginig na rin ang kanyang kamay dahil sa malalaman niya. Dumadagundong ang kanyang puso. Mrs. Khan, I'm sorry to tell this. Hindi na po kayo mabubuntis. Imporma nito. Doc, sambit na lamang niya. Para siyang nabingi sa narinig. Hindi ako mabubuntis. Bulong niya sa kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang kamay. Agad niyang pinatay ang tawag. Tumulo na agad ang kanyang mga luha. Is everything okay? Nabigla si Nora. Agad siya nagpunas ng kanyang luha. Peke siyang ngumiti sa kanyang asawa. Yeah, may kaunting problema lang sa bahay. Pero maayos din naman. Pagsisinungaling niya. Na makalapit na siya sa kanyang asawa, ay niyakap siya nito. Kung ano man yun, pwede akong tumulong. Sabihin mo lang sa akin. Sabi nito. Tumango-tango si Nora. I'm sorry, Han. Hindi ko masabi sa'yo. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Siya ka na lamang kapag handa na ako. Gusto niyang isaboses ang mga naisip niya, ngunit natatakot siya. Let's go. Ayaw nito. Nagpunas muna siya ng luha. Peke siyang ngumiti. Hinawakan ni James ang kanyang kamay at hinila na siya nito papasok sa simbahan. Ang mga lumipas sa araw ay parang hangin lang. Namalayan na lamang ni Nora na natapos na pala ang wedding. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ni James nang nasa kotse na sila. Gusto ko kasi magpahinga eh. Napagod ako. Pagsisinungaling niya. Kahit ang gusto niya sabihin ay ang katotohanan. She wanted to tell him. Alright, uuwi tayo at mag-rest ka na lang muna. Wika nito. Nakahinga ng mabuti si Nora dahil hindi na nag-usisa pa ang kanyang asawa. Nang makarating na sila sa bahay, ay nagpaalam si James sa kanya na bumalik kasi may kainan pang magaganap. Babalik din ako agad. Saad pa nito. Nang nasa kwarto na siya, ay agad siyang umiyak ng umiyak. Hindi to maaari. Sa minutong yun, unti-unti nawala ang sigla ni Nora. Gusto niya tanggapin pero natatakot siya sa mga maaaring mangyari. 3 araw na ang nakalipas ay napapansin ni James na si Nora ay wala ng ganang kumain. Wala din itong ganang makapag-iisang init ng katawan nito. He really wondered why. Na makauwi siya galing sa kumpanya ay nadatnan niya si Nora na nanonood ng TV. Han, sambit niya. Humalik siya sa noon nito. Gutom ka ba? Saad nito sa mahinang boses. Napabuntong hininga na lamang talaga si James. Tumabi siya sa kanyang asawa at naglalambing dito ng gusto. James, pagod ako. Giit nito. Tumigil naman siya. Baka may period. Minsan kasi ay hindi niya naintindihan ang pagmumood swing ng asawa. Siguro ay dinugo ito. Natahimik silang dalawa. Muli siya napabuntong hininga. Hindi na niya kayang hindi tanungin ito. Han, alam ko may problema ka. Sabihin mo sa akin, para naman mabigyan natin ng solusyon. Nag-aalala na talaga si James. Bumaling sa kanya si Nora. Unti-unti bumuhos ang luha nito. Nalaki ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin. Giit pa niya sa boses na nagsusumamo. Hindi ko kayang sabihin sa'yo. Nauutal nitong tugon. James caressed her hair
Ngunit napansin niya ang isang envelope na nasa maliit na lamesa. Ano to? Tanong niyang nagtataka. Hindi sumagot si Nora. Hinayaan din siya nitong buksan ang laman ng envelope. Binasa niya ang dokumento. Hindi ka mabubuntis? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang maramdaman. I'm sorry, Han. Nitong nakaraang mga araw kasi ay hindi normal ang menstrual ko. Nagpa-check ako sa doktor at yan ang nangyari. Paliwanag nito sa nahihirapang boses. Imbis na sumagot siya ay niyakap na lamang niyang asawa ng mahigpit. James really wanted to have kids. Pero wala naman siyang hawak kung ganito ang mangyayari. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nauutal niyang tanong dahil hindi pa rin masink in sa kanya ang mga nalalaman. Natatakot ako. Natatakot ako na baka iwanan mo ako. Paliwanag nito kahit umiiyak habang nagsasalita. No, that will never happen. Okay? Giit niya. Mas sumigpit ang pagkayakap niya sa asawa. But you really wanted to have kids. Hindi ko maibigay sa'yo yun, Han. Naintindihan niya kung saan galing ang nararamdaman nitong lungkot. Pinaharap niya si Nora. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Alungkot ng mga mata nito. Hindi kita iiwan. Okay? Hindi ako magagalit sa'yo. Hindi mauubos ang pagmamahal ko sa'yo. Okay? At saka, kahit na ganito, ayaw kong isipin mo na iiwan kita. Mahinang paliwanag niya. Mas lalong umiyak si Nora. Hinalikan niya ito sa labi kahit umiiyak na sila parehas. Madami pang paraan para magkaanak tayo, okay? Giit ni James. Wag mo kong iwan, ha? Malungkot nitong sabi. Tumango si James. Hinalikan niya ang noo nito. Hindi kita iiwan, Han. Tandaan mo yan. I promise to you. Promise? Giit pa nito. Yap. Kaya wag ka na malungkot dyan. Pwede naman tayo mag-adapt. Or, Sora. Sambit niya. Tumango-tango si Nora. James found himself at the bar. Kasama niya si Brian mag-inom. Wala siyang ibang ginawa dahil nagpaalam sa kanya si Nora na pumunta muna sa probinsya para ipaalam sa mga magulang nito tungkol sa hindi pagbubuntis ito. So, may problema ka agad matapos na magkabati kayo? Saad ni Brian. Bagong dating lang naman sila, kaya wala pang epekto ang alak sa kanilang mga katawan. Ayaw niya sanang sabihin ito sa ibang tao, pero alam niyang makakatulong sa kanya si Brian. Hindi mabubuntis si Nora. Imporma niya. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Brian. Hindi ko na sana to sasabihin sa'yo. Kaso kailangan ko din naman ng payo. Saad pa niya. Uminom muna si Brian bago nagsalita. Ang hirap naman na sitwasyon mo na yan. Tugon nito. Tumango siya. Nilagok niya ang isang baso ng beer. But I have to accept it. Wala namang nag-aakala sa aming dalawa ni Nora na hindi pala siya mabubuntis. Kwento niya. Titig na titig sa kanya si Brian. Sa mga naranasan mo, parang hindi ko nalang papakasalan ng girlfriend ko. Tinignan niya ito ng masama. Ano ka ba? May iba't iba naman tayong problema. Nagkataon lang ito sa akin ay parang pangarap ko pang biglang nagbago. Kwento pa ni James. Lumunok siya ng alak nang sabihin niya yon. Sayang lang talaga. Pero wag mo sabihin na gagawa ka naman ng kalokohan, ha? Giit ni Brian. Umupo ito ng maayos. Hindi ko gagawin yon. I promise to my wife that whatever problems come into our life, walang susuko. Paliwanag niya. Kung ako sa inyo, mapera ka naman. Pumunta kayo sa ibang bansa at magpatingin si Nora. May nabasa ko niyan. Di ko lang alam kung totoo ba yun.
Tsaka, try nyo magpatingin sa ibang doktor muna. Baka nagkamali lang ang doktor. Imporma nito. Tumitig si James sa bucket. Hindi namin naiisip yan ha. Mahina niyang sabi. Emosyon kasi ang namutawi sa inyong dalawa. Normal lang yan. Magsasalita sana si James ay may 4 na babae ang lumapit sa kanila. Nagtinginan agad silang dalawa ni Brian. We are not available. Darating ang mga asawa namin. Pagsisinungaling ni Brian. Nadismaya naman ang mga babae. Na magkaalis na rin ang mga ito ay nagtawanan silang dalawa ng malakas. Ang gaganda nila. Sampit nito. Manyak ka talaga. Sita ni James. Nag-cheers na lamang sila ng inumin. Lumipas ang mga oras ay nalasing na sila. Kaya napagdesisyonan nilang umalis na para naman makapagpahinga na sila. 3 araw pa ang matuling lumipas ay tahimik ang kanilang bahay. Akala ni James ay tanggap niya ang katotohanan yon. Alam din niyang may nagbago sa kanilang dalawa ni Nora. Hindi ka ba kakain? Tanong nito nang pumasok siya sa kusina. Nakangiti si Nora kahit naramdaman ni James na napipilitan lamang ito. Alam niyang naapektuhan din ito sa balitang yon. Para bang nag-iba na ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Mamaya na. Nawala kasi ang appetite ko. Pagdadahilan niya. Sige, hindi na ito nagpumilit pa. Humalik na lamang siya sa labi ni Nora. Nagpaalam na siya. Pero bago siya makaalis sa kusina, ay narinig niya ang pag-iyak ni Nora. Alam niyang ilang gabi na itong nag-iiyak mag-isa sa loob ng banyo. Hindi lamang niya nilalapitan ng kanyang asawa. At galit si James sa kanyang sarili. Magiging maayos din ang lahat ng ito. Giit niya. Pumunta na siya sa kanyang kumpanya. Matamlay at gusto na lamang matapos ang araw para makauwi na siya at makatulog. Ilang sandaling matapos siya magpirma ay bumukas ang pintuan. Tapos ka na ba sa trabaho? Bungad niya kay Brian. Tumawa ito. Alam mo naman ako na mabilis ako makapagtapos ng trabaho. At saka, pinuntahan kita dito para sabihin sa'yo na engaged na kami ni Michelle. Napangiti si James. Wow! Hindi ka na makapag-chicks niya na? Congratulations! Ako na bahala sa kasal ninyo. Masaya niyang sambit. Talaga, James? Hindi makapaniwala nitong tanong. Tumango siya. Para saan pa ang pagkakaibigan natin? Di ba? Umupo na si Brian. Well, napansin ko na 3 araw ka nang parang pasan mo ang buong mundo. Hindi pa rin ba kayo nasa tamang sitwasyon ni Nora? Napatingin ulit siya dito. Tumayo siya. Kumuha muna siya ng wine. Parating umiiyak ang asawa ko eh. Gusto ko siyang damayan. Kaso lang, parang mali ang lumapit ako sa kanya. Kwento niya. Kasi, iniisip mong hindi niyo mabibigyan ng solusyon ang problema na yan. Tugon ni Brian. Sasabihin ko kasi sana sa kanya na magpatingin kami sa doktor ulit. Ayaw ko naman na magalit siya sa akin. Baka kasi sabihin niya sa akin na hindi ulit ako maniniwala sa kanya. Giit ni James. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa mga building. Maintindihan ka naman yata ni Nora. Ipaliwanag mo na maayos sa kanya. Payo nito. Tumango-tango si James. Uminom siya ng wine. Sa tingin mo, magagalit kaya siya kung sasabihin ko sa kanya na magpatingin ulit kami? Or pupunta ng Amerika para mabigyan ng solusyon ang lahat? Natahimik si James. Nang matagal, makasagot si Brian. Nandito si Nora, James. Pagsasalita nito. Nanlaki ang kanya mga mata. Agad siyang tumingin kay Nora. Nasa malapit ng pintuan ito. Naririnig dito ang mga sinasabi niya. Han. Nauutal siyang binanggit yun. Bahagya niyang binalingan si Brian na nakatingin na pala kay Nora. Kanina ka pa ba dyan?
Tanong niyang kinakabahan. Hindi sumagot si Nora. Sa tingin naman niya ay naninig na talaga nito ang lahat. Humakbang siya para salubungin ito ng yakap o halik, pero mabilis itong tumalikod at umalis. Niningon niya si Brian. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito pala siya? Inis niyang sabi. Tumingin sa kanya si Brian. Hindi ko kasi napansin ang kanyang presensya. Sa tingin ko magkasunod lang kaming dalawa. May dala pa naman siyang supot. Napatampal na lamang si James sa kanyang noo. Dito ka lang muna. Susundan ko muna ang asawa ko. Nagmadali na siyang umalis. Ngunit hindi na niya mahanap ang kanyang asawa sa labas ng kumpanya, kaya dumiretso na siya sa kanilang bahay. Natagpuan niya si Nora sa likuran ng kanilang bahay habang nakaupo sa gilid ng pool. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mabuti pa magpa-check up ulit tayo sa ibang doktor. Hindi ibig sabihin nun na hindi ako naniniwala sa iyo, Han. There is a part of me na naniniwala pa rin mabubuntis ka. Pagsasalita niya. I know. Simpleng sagot ni Nora. Tumabi siya dito. Sorry ko sinabi ko pa sa ibang tao. Brian is my best friend. Sa kanya ko talaga humihingi ng mga payo kapag kailangan at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Lumingon saglit sa kanya si Nora. Baka nga nagkamali lang ang doktor ko. Pero paano kung hindi naman talaga? Han, I really wanted the children. Kaya nga nag-asawa ako Paliwanag nito. Niyakap na lamang niya ang asawa. Hindi tayo susuko, okay? Ngayon pa ba tayo susuko Ang dami na natin napagdaanan. Bukas sa bukas din ay pupunta tayo sa ibang doktor para magpatingin. Giit niya. Tumango si Nora. Hinalikan niya ito na mapusok. He caressed her arms. Isang pahiwatig na kailangan nila mag-isang init ng katawan. Hanggang sa lumalalim na talaga ang kanilang paghahalikan. They were making love at the pool. Kinabukasan ay nagluto na si Nora. Ang bango naman ang niluto mo. Masayang bungad ni James sa kanya. Lumingon siya dito at ngumiti. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Wow! Ayaw mo bang ako muna ang magluto? Natatawa nitong tanong. Wag na. Natawa na rin si Nora. Lumapit ito sa kanya at mula sa likuran ay yumakap ito. Ano bang gusto mo pang kainin? Para ipagluto kita agad. Tanong pa niya. Kahit ano, basta ikaw ang magluluto. Tugon naman ito. Humalik si James sa kanyang batok. Nakikiliti siya. Mamaya pa ba tayo pupunta sa doktor? Tanong nito. Tumango si Nora. Pwede pang mamangyang hapon na lang? Sige, ikaw bahala. Sang-ayon nito. Umupo ka na doon. Malapit na ako matapos dito. Imporma niya. Lumayo naman si James sa kanya. Galit ka pa ba sa akin? Biglang tanong ni James na nagpapigil sa kanya sa pagluluto. Hindi naman ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko. Totoong sagot niya. Di mo dapat pinaramdam sa sarili mo yan. Tugon nito. Tumango na lamang si Nora. Bumantong hininga siya. Kumuha muna siya ng serving plate at isinalin ang ulam. I'm really sorry for all the bad things I did, hon. Mahinang sampit ni James. Kumuha ito ng malamig na tubig sa ref. And I am so sorry for being such a weak wife to you, James. Kahit man lang pagbubuntis ay hindi ko pa mabigay sa'yo. You done so many good to me. Pero ako yata ang may pagkukulang. Mahinang paliwanag niya. Muntik na mabitiwan ni James ang picture. Umupo na muna si Nora sa upuan. She just could not believe it. Hanggang hindi niya matanggap ang lahat ng ito ay hindi talaga mawawala sa kanyang katawan ang pagka-disappoint. You don't have to say that, hon. Wala kang pagkukulang, okay? Ikaw ay sapat na sa akin. Kung hindi tayo bibigyan ng anak,
So what? Pilit nito. Nang malapit na ito sa kanya, ay pinatayo siya nito. Hinawakan ni James ang kanyang dalawang kamay. Titig na titig ito sa kanyang mga mata. Wala kang pagkukulang. You are worth it. Alam mo yun. Ilagay mo sa isip at puso mo na worth it ka. Giit nito. Tumulo na ang mga luha ni Nora na kanina pa niya pinigilan. Paano kung dumating ang araw na mag-away tayo? Tapos sasabihin mo sa akin na hindi naman ako nabuntis. Kaya nagawa mo mambabae o mambuntis ang iba. Natuod si Nora sa kanyang kinatatayuan. Ayaw niya sana sabihin yun, pero yun talaga ang kanyang nararamdaman. Humalik sa kanya si James. Hindi ko gagawin yan. Sapat na sapat ka sa akin. Okay? Noong kinasal tayo, ipinangako ko naman sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko, Han. Paliwanag nitong tumutulo na ang mga luha. She should not have said it. Pinunasan niya ang luha ni James. Kusa na rin siyang humalik sa labi nito. I'm sorry, Han. Paghingi ng kapatawaran. Tandaan mo, Han, na ikaw at ikaw lang. Giit pa nito. She never regret that she chose him to marry. Kitang-kita niya ang pagmamahal nito sa kanya. Though they were not perfect, but they tried their best to be as good as husband and wife. Tatandaan ko yun. Wika ni Nora. Kumain na nga tayo. Masyado na tayong madrama. Mahinang natawa si James. Tumawa na lamang si Nora. Umupo na sila at kumain. Nang matapos ay nanood si James ng telebisyon. Hindi ito pumasok sa kumpanya dahil sabi nito na mas mabuting magkasama muna sila. Pumasok na muna siya sa kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nang matignan niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang text ng kanyang doktor. Sumigaw siya ng malakas. Isang sigaw ng kasiyahan. OMG! I can't believe this! Sigaw pa niya. Napaluhan na lamang si Nora habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Han, anong nangyari? Nagulat na tanong ni James. May hawak itong kutsilyo. Natakot siya bigla dahil sa dala nito. Aanhin mong kutsilyo? Natakot niyang tanong. Sumigaw ka na lang kasi bigla kaya baka may magnanakaw. Imporma nito. Tumawa ng malakas si Nora. Lumapit siya sa kanyang asawa. Kinuha niya ang kutsilyo at inihagis sa maliit na lamesa. Humalik siya dito. Ang saya mo yata. Wika ni James na magkaroon na pagitan ang kanilang mga labi. Hinawakan niya ang pisngi nito. Mabubuntis ako. Saad niyang sobrang saya ang nadarama. Hindi agad makasalita si James. Alam niyang hindi ito naniniwala agad sa kanya. Ano? Paano yun nangyayari? Tanong nitong makikitang kasiyahan sa mga mata. Han, nagkamali lang ang doktor ko. Yung resulta na naibigay niya sa akin ay sa ibang client pala yun. At nag-text siya sa akin ngayon na maisama ng matres ko. Masayang paliwanag niya. Dahil sa sinabi ni Nora ay mabilis siyang binuhat ni James. Walang mapagsisidlan ang kanilang kasiyahan. Wow! Hindi ako makapaniwala! Thank God! Masayang hiyaw nito. Inikot-ikot siya nito. Hanggang sa huminto ito at tumitig sa kanya. Kakaiba ang titig nito sa kanya. Ayaw ko ng ganyang titig. Giit ni Nora. Ngunit nakakalokong ngumiti lang ito sa kanya. Kumindat ito ilang sandali. Sa puntong iyon, alam niya kung saan papunta ang titig nito. Gagawa na tayo ng baby. Masaya at malambing nitong saad. Namalay na lamang ni Nora ang kanyang sarili na nakapatong sa katawan ni James. Habang ginawa nila mag-asawa yun, punong-puno ng kasiyahan ang kanilang mga damdamin.
Pagkatapos nilang mag-make love, nagsalita si James. Sasabihin natin ito kina Mama. Ngunit natigilan si Nora. Napatayo siya. Hindi makapaniwala si James sa naging reaksyon ni Nora. Nakalimutan niya kasing not in good terms pala ang mga ito dahil sa paniniwala ng kanyang mga magulang na ginayuma lamang siya. Kahit anong mangyari, ay hindi ako pupunta sa bahay ng mga magulang mo. Giit nito. Nagbihis na agad si Nora. Tumayo na rin siya at nagbihis. Umalis si Nora sa kwarto. Nang matapos siya magbihis, ay hinanap niya ito sa loob ng bahay pero hindi niya ito nakita. Nasaan na ba yun? Napakamot na lamang si James sa kanyang ulo. Bakit ko ba kasi sinabi pa yun? Nang matagpuan niya si Nora na nagdidilig ng halaman, ay agad niya itong nilapitan. Lumingon ito sa kanya. Kahit pa anong gawin mo, ay hindi talaga ako sasama. Saad pa nito. Look, Han, gusto kong ipaliwanag sa kanila na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo. Gusto ko rin na magkaroon na kayo ng magandang ugnayan. Ayaw ko naman na may galit ka sa kanila. Paliwanag niya. Bakit pa kasi ang bilis silang maniwala sa ibang tao? Hindi naman ako witch para manggayuma. Galit nitong ninta niya. Niyakap na lamang niya ito mula sa likuran. Simula pa man noong magnobyo at nobya tayo, ay hindi na maganda ang kanilang pakikitungo sa iyo. And I am sorry for that because hindi man lang masabi sa kanila, mapalitan ang pakikitungo nila. Pagsasalita niya kapag kuwan, hinalikan niya muna ang leeg ni Nora. Mahalik ko ba sa mga magulang mong ang taas ang ambisyon? James could not deny the fact that his parents will look down someone's life status at hindi niya mabali ang mga ugali ng mga ito. But I want to try it again. Baka ngayon ay magagawan ko na ng paraan. Giit pa niya, naninig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Nora. Just this once, Han. Kapag talaga na hindi maganda ang pakikitungo nila sa akin, ay talagang hindi ako kailanman makikipag-usap sa kanila. Iiwasan ko talaga sila sa tanang buhay ko. Natawa na mahina si James. Isa yung pagbabanta ng kanyang asawa. Pinaharap niya ito sa kanya at hinalikan sa labi. They are waiting for us. Nasabi ko na kagabi sa kanila. Imporma niya. Tumango lamang si Nora. Nang matapos na sila magbihis, ay tinungo na nila ang bahay ng mga ito. Mas lalo yatang lumaki ang bahay nila. Namamanghang sabi ni Nora. Nasa harapan na sila ngayon ng bahay ng mga ito. Parehas silang tinignan ang mansyon. Parang mas mayumaman yata sila. Masayang sambit ni James. Naninig niya ang pagts ni Nora. At sa tingin ko, tumaas pa lalo ang kanilang kasamaan. Pabiro niyang kinurot ang pisngi nito. Sa tingin ko naman ay nagbabago na ang mga yun. Depensa naman niya. Sana nga lang. Hindi na siya sumagot sa asawa. Pinagbuksan na ni sila ng guard. Binati ni sila ng mga ito. Na makapasok na sila at mapark na sa garahe, ay napansin niyang parang balisa si Nora. Magiging maayos na ang lahat. Okay? Paninigurado niya. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito para makalma niyang asawa. Hanggang sa nasa harapan na sila ng pintuan. Natetensa talaga ako. Natatakot itong sambit. Natawa na lamang si James. Bumukas na ang pintuan at nasa harapan na nila ngayon ang mga magulang ni James. Sean! Pugad na papa ni James na si George Can. My darling! Malambing naman na sabi ng kanyang mama na si Rosalita Can. Mom! Dad! Good to see you again. Masayang bati niya. Tumingin ang mga magulang niya kay Nora. Humigpit ang paghawak niya sa kanyang asawa. So,
Nandito palang asawa mo. What brought you here? Ang mama niya ang nagtanong kay Nora. Just to visit you both. Alanganing itong ngumiti. Well, pasok na kayo at magpapaluto ako sa mga maid. Ayan ito. Nagtingin na silang dalawa ni Nora. Bago sila pumasok, ay bumunos sa kanya si Nora. Anong kinakain nila? Natatawa nitong tanong. Feed siguro ng baboy. Nagtuwa na silang dalawa ni Nora. But, they truly changed. Sinabi ko sa kanila ang totoo. May sasabihin nga sila sa'yo eh. Imporma nito. I guess I should ready myself. Tugon nito. Pagkatapos ay pumasok na sila. Dumiretso na sila sa salas. Ang ganda talaga ng bahay ng mga magulang mo. Parang hindi mga matatanda ang nagmamay-ari. Namamanghang bulong ng kanyang asawa. Kinurot niya ang ilong nito. Hindi ka ba nagaganda sa bahay natin? Kinurot din siya nito. Siyempre nagandahan. Nagkataon lang na mas maganda ang bahay ni ito. Paliwanag naman ni Nora. Kapag kuwan ay hinila siya nito papunta sa second floor. Saan mo naman ako dadalhin? Nagtataka nitong tanong. Sa room ko noon. May naiwan pa kasi ako mga gamit ko. Paliwanag niya. Nang nasa loob na sila ay agad niyang binuksan ito. Sobrang linis. Pagsasalita ni Nora. I miss this room. Lumibot ang kanyang paningin. Ang daming books. Hindi mo ba ito kukunin? Tanong agad nito. Lumapit siya sa kanyang mini library. And I miss reading too. Naalala niya bigla ang mga araw na parati lamang siya nagbabasa. Kaya pala sobrang talino mo. Kasi nagbabasa ka pala ng mga books. Namamanghang komplimento ni Nora. Kumuha siya ng isang libro. May mga annotation ako dyan. Kada basa ko ay talagang naglalagay ako ng mga notes. Nagbuklat din si Nora. Parang gusto kong magbasa ng mga libro. Wala naman akong ibang gagawin sa bahay. Kwento nito. Well, pwede ko itong ipakuha at doon na sa bahay natin. So, station niya. Talaga? Giit ni Nora. Tumango siya at tumapit sa asawa. Hinalikan niya ito. Hanggang sa lumalalim ang kanilang halikan. Ilang minuto ang lumipas ay natapos sila. Agad silang lumabas ng kwarto. Diretso tayo sa kusina. Hinila niya agad si Nora. Magaling pa magluto ang mama mo? Tanong nito nang hindi pa sila tuluyang napasok sa kusina. Oo, siya ang nagturo sa mga maid ko kung ano ang dapat tutuin araw-araw at kung ano lang ihahanda kapag may event. Paliwanag naman niya. Nakita niya ang pagkamangha ng kanyang asawa. Nang nasa kusina na siya, ay nakita nila agad ang kanyang mama na nagluluto. Gusto mo bang tumulong? Bulong niya dito. Naramdaman kasi niyang na-excite ito magluto. Pwede kaya? Bulong din ito. Kumindat siya. Lumapit siya sa kanyang mama at sinabi na magluluto rin si Nora. Lumingon muna kay Nora ang mama niya. Sure, halika dito. Magluto ka ng kung anong alam mo. Payag ng mama niya. Nagtinginan ulit silang dalawa at kumindat ito. Inihanda na agad ni Nora ang kanyang sarili. Ito na yata ang panahon para magpakitang gilas ako. Bulong niya sa sarili. Nagsuot na siya ng apron at nagsimula na siya magluto. Nagpaalam sa kanya si James sa umalis muna para naman makapagbanding ito sa ama. Kinakabahan man ay wala siyang magawa. Sino nagturo sa'yo magluto? Bigla siyang kinabahan na magtanong ang mama ni James. Ang mama ko po. Nauutal niyang sagot. Well, masasabi ko na may alam ka talaga sa pagluluto. Mabango din ang amoy ng luto mo. Pwede mo ba akong turuan paano lutuin yan? Request ito. Lihin na nagsaya si Nora. Mali pala ang kanyang pagkakilala dito.
Sige po, saad niya. Ilang minuto silang natahimik. Nagmamasid lang ang kanyang biyenan. Tungkol sa mga sinabi ko noon, I am really sorry kasi ang dami ko ng kasalanang nagawa. Pagsasalita nito, natigilan na agad si Nora. Nilingon niya ito. Ngumiti siya. Ayos lang po. Kalimutan na lang po natin yun. Let's just start fresh connection. Paliwanag niya. Tumango ito at ngumiti sa kanya. Marami pa silang niluto. Madaldal din naman ang mama ni James, kaya napadaldal din sila. Kalaunan, naging panatag ang kanyang puso. Na makauwi na sila sa kanilang bahay, ay agad na umupo siya sa sofa. That was great! Masayang sambit nun ni Nora. Lumingon si James sa kanyang asawa habang nakangiti. Talaga lang. We had some fun. Sabi ng mama mo, babalik tayo doon. Hindi niya nasabi kung bakit. Imporma nito. Yumakap si James sa asawa at humalik sa noo. To celebrate their wedding anniversary. Next week na yun. Paliwanag naman niya. Mabait naman pala mga magulang mo. Pagsasalita ulit nito. Tumawa siya ng mahina. What now? Anong what now? Taka nitong tanong. It has been a rough month. At bukas ay wedding month rin natin. Natawa si James sa kanyang sinabi. May paganoon ka pala? Natawa nitong tanong. Siyempre. Every month na natin isa-celebrate ang ating wedding. Masayang sabi niya. Gusto ko rin naman yun. Tugon ni Nora. Sa puntong yun ay magkayakap silang dalawa. Manood na lang kaya tayo ng movie. Suwestisyon ni Nora. Tumango siya. I have one. Let's watch The Notebook. Maganda kasi to. Tumayo na siya at nanood na sila. Kinabukasan ay nagulat si James nang biglang may nag-doorbell. Sobrang aga pa. Giit niya. Nagpunas siya ng muta sa mata. Tumayo na siya at lumabas na ng bahay. Nang mapabuksan ang sino mang nag-doorbell ay nanlaki ang kanyang mga mata. Mom, Dad, anong ginagawa niyo dito? Taka niyang tanong. Ayaw mo bang andito kami? Tanong din ng kanyang mama. Napakamot siya ng kanyang batok. That's not what I mean actually. Tumawa ang kanyang papa nang malabas ang kotse. Mapilit ang mama mo. Sinabi ko naman sa kanya months rin ang wedding ninyong mag-asawa. Pero pumunta pa rin siya dito para makipag-contest sa asawa mo sa pagluluto. Paliwanag ng kanyang ama. Natawa na lamang si James. That's unbelievable. Nasaan na bang asawa mo para magsimula na kaming magluto? Tanong agad ng mama. Determinado ito sa gusto nito. So, nakaharap ka na ng katapat mo. Masayang sambit ni James. I hate saying this but she had a really better skills in cooking. Giit nitong nakangisi. Well, maganda ang pagpili ko sa kanya. Hambog niyang sabi. James was proud of it. Akala niya siya lang ang makarecognize sa galing ni Nora sa pagluluto. Kaso, natutulog pa siya. Imporma niya kapag kuwan. Nope. Kising na ako. Napalingon silang lahat kay Nora. Mabilis sa lumapit ang kanya mama kay Nora at yumakap ito. Tatalunin ko ang luto mo. Puno ng determinadong sabi nito. That's not gonna happen. Giit din ng kanyang asawa. Nagibit ng balikat si James habang tumingin sa kanyang ama. You both. Kayo ang magiging judge sa aming dalawa. Tinuro pa sila ng mama niya. Wala naman kasi kaming magagawa. Natatawang sabi ng kanyang papa. Pumasok na silang lahat sa loob ng bahay. Dumiretso na agad si Nora at ang kanyang mama sa kusina para simulan na nila ang contest.
Ilang mga oras ang lumipas ay natapos na magluto ang dalawa. Sino kaya sa dalawang to ang masarap magluto? Na-excite na sambit ng ama niya. Mukhang parehas lang ng bango ah. Kaldereta versus kaldereta. Banggit ni James. Nasa kanilang harapan ang parehas na naka-cross arm na kanyang asawa at mama. Ilang minuto matapos silang tikman ang kaldereta ay malalaman na nila kung sino ang nagwagi. Rate 1 sa akin. Banggit ng kanyang papa. Wala silang alam kung kanino ang mga yon. Ang mama at ang kanyang asawa lang ang nakakaalam. It was James' turn to judge. Tinignan muna niya ang dalawa na parehas lang nakangiti. Kulang na isang ingredient ang isa eh. So, rate 1 ako. Kitang-kita niya ng kasiyahan ni Nora na sabihin niya yun. Tama nga ako. May nakalimutan akong ingredients. Giit ng kanyang mama. Natawa silang lahat. Matatalo din kita, babae ka. Kaya pala talaga in love sa'yong anak ko. Masayang sabi nito. Muling napuno ng tawanan ang kusina. Kinain na lamang nila ang lahat. May sikreto po talaga ako sa pagluluto. Pagsasalita ni Nora, nakaharap sa kanyang mama. Ano naman yon? Mataray na tanong ng kanyang mama. Sasabihin ko na lang sa iyo, mama. Baka malaman ng dalawa. Masayang sambit nito. Tinapos sila ang pagkain. Agad na din umalis ang kanyang mama at papa dahil may gagawin din ang mga ito. Pumunta lang talaga sila dito para makipag-contest sa akin na sobrang maaga. Hindi makapaniwala si Nora habang nakangiti siya. Ganyan talaga ang mga magulang ko. Proud na lintanya ni James. Actually, masarap naman talaga ang kaldereta ng mama mo. Nope, mas masarap sa'yo. Depensa ni James. Sa aking kakampi, kasi ako naman ang nandito sa harapan mo. Inis itong sambit. Binatukan pa siya nito. Agad niyang niyakap ang asawa at inulan ng halik. At kalaunan, ang halik na iyon ay mas lumalim pa. Kinahapunan ay naghanda na sila dahil nag-celebrate sila sa seashore. Nandiyan na ba ang mga gamit natin na kailangan? Paninigurado ni James. Tumango si Nora. Saan tayo? Sa seashore. Ayaw mo naman kasi sa fancy na mga lugar. Kiit ni James. Siya ka na yun. Mas masaya kaya sa nature. Makakalanghat tayo ng preskong hangin. Ayaw mo ba nun? Ngumiti siya. Gusto? Hindi na nagsalita pa si Nora. Tahimik lang din silang bumiyahe. Nang nasa seashore na sila, ay napangiti na lamang si Nora. Ang ganda talaga dito. Manghang sabi nito. Ngumiti din siya. Kinuha na niya sa likod ng kanilang kotse ang mga gamit. Sana, lalaki na agad ang mga anak natin. Sana mabuntis ka na agad para mas lalo tayong masaya. Imporma niya. Lumapit sa kanya si Nora. Nagtataka siya kung bakit ito biglang yumakap sa kanya. Why so sudden? Tanong niya. Itinigil niya muna ang pagkuha sa mga kagamitan. Magkaharap silang dalawa. Thank you. Kumunot ang noo ni James. Para saan naman ang mga thank you na yan? Hinalikan siya nito sa lapi. Pumikit ang mga mata nito. Pagkatapos ay dumilat. May sasabihin ako sa iyo. Kwento nito. Ngumiti si James. Ako din. May sasabihin sa'yo. Ikaw muna. Sa station nito, tumango si James. Ang kumpanya ko ay mag-expand sa Thailand. Pero ako pa rin ang CEO. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Nora. Wow! Ang yaman talaga ng asawa ko. Ang swerte ko naman. Masayang sambit nito. Muli itong humalik sa kanya. Pagkatapos ay humawak sa kanyang pisngi. You did a great job, Han. Tatandaan mo na parati ako nandito
kung kailangan mo ko. Okay? Tumango si James. Kusa niyang hinalikan ng asawa. Now, it's your turn. Sabi niya, malapat ang ngiti ni Nora. Nagtaasan naman ang kanyang mga kilay. Han, buntis ako. Masayang imporma nito. Itinaas pa nito ang mga kamay sa ere. James could not believe it. Unti-unting rumerehistro sa kanyang isip ang lahat. Buntis ka? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango-tango si Nora. Tumulo rin ang luha nito dahil sa kasiyahan. Totoo ba talaga to? Gusto lamang niyang manigurado. Oo nga. Nag-pregnancy test ako at nagpatingin sa doktor. Imporma nito. Hindi na napigilan ni James ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa sobrang kasiyahan. He hugged her tight. Binuhat niya ito na parang bagong kasal lang at inikot-ikot. Ibaba mo nga ako? Pigil ni Nora. Ang saya ko! Masaya niyang sigaw. Bumaling siya sa dagat. Muli siyang sumigaw. Magiging ama na ako! Malakas yun. Hinawakan ni Nora ang kanyang kamay. Magiging ina na ako! Sigaw din ito. Nagkatingin na sila. Para bang nababasa nila ang nasa isip. At sabay silang sumigaw. Magiging magulang na kami! Pagkatapos silang sabihin yon, ay agad silang nagtawanan. Ngunit natigil sila nang may naririnig silang paparating. Nang bumaling ang tingin nila, ay nalaki ang kanilang mga mata. Mom, Dad, anong ginagawa niyo dito? Nagtataka niyang tanong. Tumingin sa kanya ang mama. Nag-date kami. Bakit ba? Ano naman ang ginagawa niyo? Nag-date din. To celebrate our wedding. Pagdadahilan niya. Natawa na lamang sila. Well, pumunta kami dito kasi nagsisigaw kayo. Akala namin kung ano na ang nangyari. Nandyan lang kami Tinuro ng kanyang papa ang kabilang bahagi ng seashore. May malaking bato kasi kaya hindi nila alam na may ibang tao pa pala. Guys, umalis na nga kayo. You both spoiled our happiness. Giit ni James. Nagtaray na lang ang kanyang ina. Ano ba kasing pinagsisigaw niyang maging magulang na kayo? Ngunit nalaki din ang mga mata ng mga ito na mapagtanto nila kung ano yon. Wait, magkakaroon na kayo ng baby? Hindi makapaniwala nitong tanong. Buntis po ako. Si Nora na ang masayang sumagot. Wow! Tanging sagot ng mama niya. Tumingin ito muna sa kanyang papa. May magiging apo na tayo! May apo na tayo? Hindi rin makapaniwala ang kanyang papa. Nagyakapan ang dalawa. Masaya si James na masaya din ang kanyang mga magulang. Oh God! Matatanda na talaga tayo, ano? Sabi nito. Tumawa si James. Matanda na nga talaga kayo. Sige na, umalis na kayo. Dapat nating i-celebrate ito. Giit nito. Napakamot ng batok si James. Bukas na, okay? Tumango naman ang dalawa. Umalis na rin ang mga ito, pero bago pa makalayo ang dalawa, ay nagtatalo ang mga ito. Ako lang dapat magpangalan sa apo natin, sabi ng kanyang mama. Kung lalaki, ako naman. Tugon naman ng kanyang papa. Babae yun? Hindi naman nangingitim si Nora. Sabay binatukan nito ang kanyang papa. Nagtingin na silang dalawa ni Nora at malakas na nagtawanan. Na makamove on na sila, ay magkaharap silang nagtitigan lamang. God really is amazing, nasabi ni James. Natupad na sa wakas ang ating pangarap na magkaanak. Saan ni Nora? Hinawakan niya ang pisngi nito. Thank you for loving me, Han. Malambing niya sabi. Matamis ang ngumiti si Nora sa kanya. Hinawakan din nito ang kanyang magkabilaang pisngi. And thank you
for loving me too. Tugon naman nito. Ipinikit nilang dalawa ang mga mata. Hindi man ako perpekto, ay ipapangako ko man na magiging mabuting ama ako sa mga anak natin. Tatandaan ko yun, Han. Tugon ni Nora. Naghagikikan sila. Kapag Juan ay naglapatan muli ang kanilang mga lapi, isang pahiwatig na may pagbabago ang kanilang pagsasama. Mamahalin kita at ang mga anak natin hanggang sa walang hanggan. Malambing na banggit ni James. Tumango sa kanya si Nora. Sa puntong yun, walang katumbas ang kasiyahang naramdaman ni James. Kahit ang dami nilang hamon, bilang mag-asawa ay natagumpayan nila iyon. At alam niyang sa darating pang mga araw ay may bago ulit siyang haharapin. Ngunit naniniwala siyang mabibigyan pa rin niya ito ng solusyon. Lalo pa at tunay na pagmamahal ang kanyang pinapakita sa asawa at sa mga taong nakapaligid sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.